Calvin Abueva mukhang nagbabalik na naman sa sobrang kaangasan at minamanmanan po siya ng ilang opisyal sa PBA dahil na-excite siya masyado na parang ito yung pa-welcome back niya sa PBA. Dahil dyan, agad napaaway si Calvin at binansagan pa nga ang Flop King at idol daw niya si Lebron sa pagiging floppers. Si Calvin lang ba ang flopper sa PBA? Second update, sisibakin na po ang coach ng Terra Firma dahil sa masamang record nila ngayon. Sino kaya ang bagong coach na papalit kay Coach Cardell? Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. May nakapagtanong pala sa atin kung may penalty ba yung mga mahilig mag-flop na as in sobrang obvious na parang sobrang OA naman ang flop. Base sa akin nalalaman sa NBA meron po. Alam nyo ba na yung kabayan talaga natin ang nasampulan sa parusa ng floppers? Tama ka, pinabayad si Jordan Clarkson ng $5,000 para sa kanya nagawa kasi si JC ilang games na raw na nagpa-flop ng sobra. Habang sa PBA libre lang mag-flop kahit gaano pa kadami sa isang game at walang penalty dito sa atin. Ginagawa ito ng mga players kapag meron silang gustong ipaabot sa referee na may foul talaga sa isang play. Ngayon ang issue ay si Calvin kasi si Calvin na raw ang flop king ngayon. Aba, kilala raw kasi si Calvin na mahilig gumawa nito at sa pamamagitan nito, minamind game niya ang isang player na para magalit sa kanya at yung player niya yun makakommit din ng foul. Kaso sa laban nila kontra Converge, hindi lang naman ang flop niya ang problema. Ayon sa mga PBA fans, bumabalik na raw talaga yung Calvin na sobrang nag-aangas pa rin at kahit sino ang tinutumba. Actually, may lang Magnolia officials ang aware sa bagay na ito at binabantayan din nila si Calvin kasi ayaw nilang masuspend na naman ito tapos mawala. Inaamin ni Calvin sobrang excited lang siya sa pagbabalik niya at nanggigigil kaya sorry ka na lang Alex Stockton, tanggal tuloy ang angas niya. Ito naman si Stockton, napansin ko ang payat pero paangas-angas din na para bang may bubuga sa bardagulan. Kung titingnan mo yung totoong play, nagalit lang naman si Calvin kasi binato siya ng bola. Kaya ano ang ine-expect nila kay Calvin? Talagang gaganti yan. Di ba yan ang gusto ng mga tao? Yung si Calvin daw nag-aangas para hindi boring. Tsaka ganyan na talaga si Calvin since nung pumasok siya sa PBA. Kung si Calvin rin ang flop king, marami pa na may ibang players ang gumagawa nito. Kilala ko ng pinakaano talaga si Stan. Grabe din kung mag-flop yun. Yung flop talaga na nakakapikon. Idol daw nila si Lebron. Habang tumatagal ang kompetisyon, mas nagiging intense at exciting ang bawat laban kaya si The Beast umaandar na yan. Ang Magnolia ngayon ay naka twice to beat advantage, diba? Sana hindi maging intro boys yan. Asahan natin na mas magiging bugoy pa nga si Calvin hanggang sa makatongtong sila sa finals. Nako, mas malala na nga sakitan dyan. Sabi nga nila kung ayaw mong masaktan, mag-chess ka na lang. Tara, next update naman tayo. Coach Cardell ng Terra Firma Gypsy, sibakin na raw dahil sa kanya napakasamang record nila ngayong conference. Teka, hindi pa ba sanay ang Terra Firma dyan? Di ba ganun naman talagang record nila? Wala namang pagbabago. Para sa akin, wala pa rin silbi yan. Matutulad lang yan sa Blackwater. Sino-sino na lang nilalagay pero olas pa rin. Mas lumala pa nga. Itong sa Terra Firma, napansin ko na wala masyadong quality player ang team na to. Napupunta naman sa kanilang first pick pero wala pa rin nagbabago. Maliban lang siguro kay CJ Perez na hindi naman nila nahawakan ng mahabang panahon. Tingnan niyo ito si Stephen Holt, ang galing niyan pero ngayon parang naging draft bust na siya. Sa naalala ko dito sa Terra Firma dati, itong si Coach Cardell at ang Terra Firma staff nag-aaway kasi ano kay Coach Cardell, bakit niya tinitrain yung mga players natin na top picks tapos mukhang susunod pa nga itong si Holt. Siyempre dahil coach lang siya, wala na siyang magagawa. Ngayon muntik na sana siyang sibakin last year dahil sa pagtutol niya pero mukhang nagkaayos naman. Ngayon na ganito nang nangyayari sa Terra Firma, nagsawa ng management at ang nakikita nilang dahilan ay ang hindi effective na system ni Coach Cardell. Ganito yan, sa palagay ko, buong Terra Firma ang may problema. Bakit? Una sa management kasi yun nga namimigay ng alagang aso. Pangalawa, edi wala na silang quality players na pwedeng hasain in the future gaya ng Ross. Pangatlo, isalin na lang natin itong coaching or your system. Kapag napalitan si Coach Cardell at maging maayos konti, edi sa system ang problema. Pero kapag ganun pa rin ang mangyayari pa ulit-ulit na lang na problema sa losing streak, siguradong buong Terra Firma ang may problema. Ang dapat sa kanila overhaul. Kulang na lang pati owner palitan. Hindi ako naniniwala na nasa coach yan. Pakiramdam ko, nasa kanila ang lahat. Pwera na lang kung sila ay nilagay lang sa PBA para gawing source or market.